So ang title ng pag-aaralan natin ngayon ay ang kasanayang paglalakad o walking habit. Doon po sa Book of Galatia, chapter 5, verse 25 o sa Galatia, ano po, dahil Tagalog ito, nakasulat, at dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na spirito, magpatuloy tayo sa patnubay nito. So ano mga layunin ng ating gagawing pag-aaral ngayon? Ang una, maunawaan kung paano dapat lumakad ang isang Kristiyano. Ikalawa, magkaroon ng desisyon na mamuhay at lumakad sa banal na spirito. At ang ikatlo naman, alamin ang kaibahan ng buhay na pinamumunuan ng sarili at buhay na pinangungunahan ng banal na spirito. Ang makahulugang paglilingkod sa Diyos ay sinisimulan sa pagtuklas o pag-discover ng iyong mga spiritual gifts. Kapag nalaman mo na ang iyong mga kaloob, maaari mo nang simulan gamitin at mapalago ang mga ito. Ang iyong pagkaalam ng iyong mga kaloob ay makakatulong sa iyo na maniwala na ang mga kaloob na ito ay nananahanan sa iyo. Kung wala kang kaalaman tungkol dito, hindi mo kailanman magagamit ang mga ito. At iring tatanggihan ang pagdadala ng kabutihan nito sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, meaning the church itself. So ito po ang ilang mga katanungan na ibibigay ko sa inyo at sasagutin of course ng Bible verses. Okay? Number one, ano ang mangyayari kung iyong susundin ang makasalanang kinahihiligan ng iyong laman? Basahin po natin ang nakasulat sa Aklat ng Roma, chapter 8, verse 13a. Sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. So ano raw mangyayari? Mamamatay tayo. Another question, ano naman ang mangyayari kung sinusupil mo ang mga maling ninanasan nito? Sa Roma 8:13b, nakasulat naman, pero mabubuhay kayo kung susupilin nyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na spirito. So kailangan talaga natin yung tulong ng Holy Spirit para madaig natin yung mga hilig ng ating laman. Question, anong uri ng spirito ang tinanggap mo? Sa Roma 8:15 naman nakasulat, at ang espiritu na tinanggap nyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na spirito, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Kagaya ka ng nasabi ko before, siguro natatandaan nyo pa, no? Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Yes, lahat ng tao nilikha ng Diyos. Pero ang mga anak ng Diyos na may tuturing ay yun lamang mga tumanggap at sumasampalataya sa Panginoong Yesus. Sa John 1:12 nakasulat yon, di ba? To all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Okay. So, question, ano ang mangyayari sa mga kabilang kay Kristo at ano ang inaasahan sa atin ngayong tayo ay namumuhay sa banal na spirito? So, may ine-expect ang Diyos sa atin. Doon sa Book of Galatia o sa aklat po ng Galatia, chapter 5, verses 24 to 26, it is written, ipinangako o ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. Sa verse 25, at dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na spirito, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Huwag tayong maging mapagmataas. Huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. So hindi yun makakatulong sa atin. Dapat makasanayan ng bawat Kristiyano ang lumakad sa udyok ng banal na spirito. Malinaw po na sinasabi sa salita ng Diyos na simula pa lamang na tayo ipinaglilihi, tayo po ay likas ng makasalanan. Can you imagine that? Na siyang dahilan ng ating paggawa ng masama. Natural ito sa lahat po ng tao. Inamin ni David ang katotohanan ito doon po sa Aklat ng Awit 51:5. Nang kanya pong sabihin, ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang, kahit noong ipinaglilihi pa lang ako. Now, may naglalaban sa ating kalooban. Kaya mapapansin po natin, sa totoo lamang, minsan gusto natin gumawa ng mabuti, hindi natin magawa. Basahin po natin ang isinulat ni Apostol Pablo sa Aklat po ng Roma, chapter 7, verse 15. Ang sabi niya, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. Now, tandaan po natin, nung sinabi niya ito, siya po'y nangangaral na. Ibig sabihin, matured na po siyang Christian. May takot siya sa Diyos. Pero there seems to be a battle raging in his life. Di ba?
Yung gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Kaya kung ipagpapatuloy po natin, doon po sa aklat naman ng Roma, chapter 7 din, verses 19 to 25 naman, dugtong pa niya, dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. So meron talagang battle. Kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, ang sabi niya, hindi na ako ang talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. Sa verses 21 and 22, ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Pero may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao, na sumasalungat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Tapos ang sabi niya, kawawa naman ako. Sino magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Tapos sa verse 25, ang sabi niya, salamat sa Diyos. Siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ito ang aking kalagayan. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Now, sa oras po na tayo ay ipanganak na muli, yung na-born again tayo, may dalawang batas na hindi magkasundo sa ating katauhan. Kagaya po ng naranasan ni Apostol Pablo, ang batas ng ating likas na makasalanan at ang batas ng banal na spirito. Kaya dun sa aklat ng Roma 7:19, nakasulat naman, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. Pilit na nilalabanan ang anumang nais ng Diyos ng ating pagiging makasalanan. Pag-isipan mo itong mabuti. Sino ang nagturo sa iyo na magsabi ng kasinungalingan? Of course, hindi ka tuturuan ng tatay mo, ng nanay mo, di ba, na nagmamahal sa iyo. Pero, kung wala, paano ka natutong magsinungaling? Dahil likas tayong makasalanan, natural po sa atin ang gumawa ng salungat sa nais po ng Diyos. Dahil po dito, pinahihintulutan natin ang ating sarili na suwayin at saktan ang kalooban ng ating Diyos. Kaya doon po sa Roma 7:20b, mababasa po natin, alipin ng likas na kasalanan. Ang isa pong alipin ay walang kalayaan. Ang ating pong likas na pagiging makasalanan ay mapang-alipin din po sa atin. Inaalipin at hinihikayat tayo nito na gumawa ng kasalanan. At dahil po dito, nakasanayan na nating lumakad sa kasalanan. Sa Roma 7:24 naman, bulalas po ni Apostol Pablo, kawawa naman ako. Nagkaroon na siya ng habag sa kanyang sarili, no? Habang tayo ay namumuhay sa kasalanan, matatagpuan po natin ang ating mga sarili na bihag ng kapangyarihan ng kasalanan. May mga pagkakataon na ang pakiramdam natin ay wala tayong kakayahang labanan ito. Dahil nagagawa natin ang labagin ng Panginoon dahil sa udyok ng kasalanan, talaga namang kaawa-awa ang ganito pong kalagayan. So anong susi? Lumakad sa banal na spirito. Ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa paglakad sa spirito? Gaya ng natural na paglakad, kailangan ang pagsasanay upang maging kagawian natin ang lumakad sa spirito. Yung ipinanganak sa physical, hindi naman kagad pagluwal niyan marunong nang lumakad, di ba? So nag-aaral siyang lumakad hanggang sa makasanayan niya. Ganon din po sa ating pagiging born again nung tayo panganak na muli. Hindi naman automatic na tayo matured na na tayo ay marunong na kagad lumakad So yung proseso na pinagdadaanan natin on a day-to-day basis po yan. Now, tandaan po natin ang banal na spirito ay nagpapalaya. Doon po sa aklat ng Roma, chapter 8 verses 1 and 2, nakasulat po, kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo Jesus. Praise God! Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na spirito na nagbibigay buhay. Ang banal na spirito ay nagbibigay ng panibagong batas na umiiral po sa atin. Kung ang batas po ng kasalanan ay itinutulak tayong magkasala kahit ayaw po natin, ang batas naman po ng Holy Spirit ang nagpapalaya sa atin sa batas ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kung tayo ay lalakad sa spirito,
makapamumuhay tayo sa liwanag ng kanya pong katwiran. So nasain po natin na pangunahan tayo ng banal na spirito. Atin pong basahin na nakasulat sa Aklat ng Roma, Kabanatang 8, mga talatang 13 at 14. Sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Pero mabubuhay kayo kung susupilin nyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na spirito. Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, ang banal na spirito ay kasama natin sa bawat pagkakataon upang tayo po'y pangunahang makapamuhay ng matagumpay laban sa kasalanan, laban sa mundo, at sa personal na pakikipaglaban. Tayo po ay kanyang pinangungunahang mag-isip. Ang Holy Spirit, pinangungunahan niya tayong magsalita, pinangungunahan niya tayong gawin ang naaayon po sa salita ng Diyos. Isinasagawa niya po ito sa ating kalooban upang tayo'y mapangunahang gawin ang kalooban po ng ating Panginoong Diyos. So tanda natin, lumakad tayo sa kalayaan. Sa ikalawang Korinto 3:17, it is written naman, ngayon ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na spirito. At kung ang espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Glory to God. Nung tinanggap po natin si Jesus as our personal Lord and Savior, nanahanan sa atin ang Holy Spirit na nagpalaya po sa atin. Okay? So malaya na tayo. Ang ibig sabihin po ng paglakad sa Espiritu ay pamumuhay ng malaya sa kasalanan. Hindi na tayo alipin at bilanggo ng kasalanan. Makakaya na nating tanggihan ang tukso at kasalanan. Habang tayo ay patuloy na lumalakad sa Espiritu, mararanasan po natin ang kanyang kapangyarihan na tumanggi at umiwas na sa mga ito. So mamuhay na mapayapa at kalugod-lugod sa Diyos. Sa Roma, chapter 8, verses 5 to 8, pakinggan niyo mabuti ang nakasulat. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na spirito ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na spirito. Naalala niyo yung binabanggit kanina ni Brother Sherwin, di ba? Yung mga namumuno sa ating gobyerno, hindi naman lahat, pero marami sa kanila, ang iniisip lamang yung pagkakamal ng salapi. Di ba? Yung magpayaman na magpayaman at wala nang kakontentuhan. Wala na halos, ika nga ay konsensya na gawin ang masama. Ito yung mga taong yon. Now sa verses 6 to 8 naman, mababasa natin, ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na spirito ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Ang layo ng pagkakaiba. Sa verse 7, kalaban ng Diyos ang sinumang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao. Dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So you see, kalulugdan lang tayo ng Diyos kapag sumusunod tayo sa Kanya. Una, kailangan natin tanggapin si Jesus sa ating puso para magawa natin sumunod sa ating Panginoon through the help and guidance of the Holy Spirit. Dahil sa pinahintulutan natin ang Holy Spirit na tayo po'y Kanyang pangunahan at nakakatanggi na tayo sa tukso, hindi na kasalanan ang nangunguna po sa atin. Dahil po dito, mararanasan natin ang kapayapaan at tutulungan po tayo ng Holy Spirit upang lumakad ng kalugod-lugod sa Diyos. Hindi na rin po natin dadalhin pa sa ating konsensya ang takot. Sa halip po ay magiging maayos ang ating relasyon sa Diyos. Glory to God. Supilin ang masamang gawain ng katawan. Dahil ang katawan natin ito sa totoo lamang, we are living in the flesh. Pag ganun po, walang nanaisin yan eh. Ayaw niya magparangal sa Diyos, ayaw niyang manalangin ka, ayaw niya magbasa ka ng Bible, ayaw niya makapakinig ka ng salita ng Diyos. Lahat ng paraan gagawin niya para mapigilan ka. Kaya maaring mapapansin mo, sometimes gusto mong manalangin pero hindi mo natatapos, hindi mo ang gusto mong sabihin at inaantok ka na. Ganon din sa pagbabasa ng Bible. Ganon din sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung kailan ka nakikinig ng salita ng Diyos, saka ka inaantok. Pero pag nakikinig ka ng mga music, di ba, na worldly, abay, gising na gising naman. Yung mga tipo bang ganon. Now, tingnan po natin ang nakasulat sa aklat po ng Roma 8:13 to 14. Sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao, pero mabubuhay kayo kung susupilin nyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na spirito. Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos.
So kung mapapansin nyo, yung ibang verses na talakay na natin kanina, inuulit dito para ma-emphasize sa atin at hindi natin makalimutan. Tumatak talaga sa puso't isipan natin. You see, ang pangunahan po tayo ng Espiritu ay ang pagsupil sa makasalanang gawa ng ating laman. Ang makasalanang likas nito ay ang mga ninanasa, yung mga kinahuhumalingan, yung pinag-aalabang gawin ng mga bagay kahit ang mga ito ay labag naman sa kagustuhan ng Holy Spirit. Ang magkaroon ng gabay mula sa Espiritu ay napakahalaga po para sa atin bilang mga Kristiyano. Kung gusto natin mapagtagumpayan ang lahat ng tukso ng kaaway. Now, doon po sa aklat ng Lucas 4:1, nakasulat po dito, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng banal na espiritu at dinala siya ng espiritu sa ilang. So ginagabayan ng Holy Spirit si Jesus mismo. At the same Holy Spirit na gumabay kay Jesus ay gumagabay din po sa atin sa panahon natin ngayon. So kailangan talaga maging sensitive tayo sa leading ng Holy Spirit, sa gusto ng Holy Spirit. Sa aklat po ng Gawa, chapter 13, verses 2 to 4, mababasa naman natin, habang sumasamba sila sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na Espiritu sa kanila, tingnan mo yung paggabay ha, italaga nyo para sa akin sina Bernabe at Saulo dahil may ipapagawa ako sa kanila. Sino nagsasalita rito? Ang Holy Spirit, because the Holy Spirit is a person. He's not just a force, kagaya ng sinasabi ng ibang reliyon. Hindi nila kinakilala na one of the three persons of the Godhead or the Trinity ang Holy Spirit. Pero meron bang, kumbaga, hindi persona na nakakapagsalita at gumagabay pa, nagmumungkahi o nag-uutos pa? Ang Holy Spirit, di ba? Ginagawa niyang gabayan ang mga lingkod ng ating Panginoon. Tapos sa verse 3, pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, pinatungan nila sina Bernabe at Saulo ng kanilang mga kamay at pinaalis na sila. Kaya pumunta sina Bernabe at Saulo sa Seleucia ayon sa sinabi ng banal na spirito. Mula roon, naglayag sila patungo sa isla ng Cyprus. The same Holy Spirit na gumabay kila sa mga apostles ay gumagabay din po sa atin. Hindi naman po siya nagbabago no? At siya po actually yung talagang pangako ng Ama bago lumisan si Jesus patungo sa langit na maiiwan o isusugo pala, 'di ba, yung Holy Spirit para magsilbi nga pong gabay para sa atin. Ang paglalakad po sa Espiritu ay pagpapahintulot na tayo po ay kanyang akayin upang dalhin sa kalooban po ng Diyos. Si Jesus man ay inakay ng Spirit noong siya'y tinukso sa desert. Maging sina Pedro at Pablo ay inakay din po ng Holy Spirit sa kanila pong ministry. So, hangarin po natin na tayo po'y mapuspos ng banal na spirito. Now, sa Efeso chapter 5 verse 18 naman, mababasa natin, huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan niyong mapuspos kayo ng banal na spirito. Be filled with the Holy Spirit. Ang salita pong mapuspos ay may kaugnayan po sa pagpapalakas ng banal na spirito sa mga mananampalataya upang makapagpatuloy sa paglilingkod at paghikayat sa bawat isa na manatiling tapat sa kabila po ng matitinding pag-uusig o pagsubok. Doon po sa aklat po ng Gawa 4:31, makikita po na ang mga mananampalataya ay nasa matinding pag-uusig. They were heavily persecuted. Subalit matapos silang mapuspos ng Holy Spirit, inihayag nila ng buong katapangan ang salita ng Diyos. Ang mapuspos po ng Spirit ay hindi lamang isang beses na karanasan. Tandaan po natin yun hindi po one time lamang. Kinakailangan nating maranasan ng Holy Spirit sa lahat po ng pagkakataon. Ano man ang ating ginagawa upang tayo po'y magpatuloy sa paglilingkod at maging patotoo sa kaligtasan pong ginawa ni Jesus sa atin pong buhay. So, mapalakas ng banal na spirito ay dapat rin po nating nasain. Doon po kasi sa aklat po ng Gawa, 1:8, nakasulat, ngunit pagdating ng banal na spirito sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag niyo ang mga bagay tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, meron po siyang ipinangako sa atin na tayo'y kanyang palalakasin. Kasi batid naman yan tayo mahihina At kailangan talaga natin ng lakas, hindi yung human strength, kung hindi yung lakas na nagmumula po sa Diyos.
Tinatawag itong baptism in the Holy Spirit. Iba po yung baptism sa water. Na by the way po, this coming Saturday, November 15th, meron po tayong water baptism, outdoor fellowship, meron din pong sports fest na gagawin po dito sa Batangas. Ano? Sana makadalo po kayo. So, meron pong baptism in the Holy Spirit. Ito po ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang ipahayag si Kristo ng meron pong katapangan. Kaya magwa-wonder siguro kayo, magtataka kayo, bakit may mga Kristiyano na para bang kimi, para bang nahihiya, o para bang may takot at pangamba na i-share ang Word of God. Kasi nga po, hindi nila nare-realize at nire-recognize at ina-acknowledge yung Holy Spirit na kailangan nila ng Holy Spirit, na mabaptize sila sa Holy Spirit. Samantalang mayroon naman na bago pa lamang Kristiyano ay talagang ang lalakas ng loob na i-share ang mabuting balita. Kasi ninasa talaga nila, nagabayan sila, tulungan sila, palakasin sila ng Holy Spirit. At ginagawa po yun ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Now, ang bautismo po sa Holy Spirit ay para sa lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Ito po ang ipinangako sa aklat ng mga gawa. So this means na yung mga unbelievers, yung hindi pa po tumatanggap kay Jesus, ay hindi po talaga mababaptize ng Holy Spirit. Ang qualification lang po dyan, dapat believer ka ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ang pagsasalita po sa iba't ibang wika ay pangunahing palatandaan na tayo po ay nakatanggap ng kanyang baptism. Dapat tayong manalangin upang matanggap ang kapangyarihan pong ito. At ito po ay matatanggap sa pamamagitan ng, of course, ng pananampalataya sa Diyos. So, paano tayo lumakad sa Spirito? Una, lumakad nakasabay ang Spirit. Huwag natin siyang pangunahan. Sabayan po natin siya. Huwag naman tayong magpahuli. Ano po? Kailangan sabay po tayo. Tulad po ng isang batang tinuturuan ng kanyang magulang sa paghakbang, dapat din tayong lumakad kasabay po ng Holy Spirit. May mga pagkakataon po na siya ay mangungusap sa ating puso upang gawin ang isang bagay. Ito po yung tinatawag na udyok ng Espiritu, the prodding of the Holy Spirit. Kung makakasanayan po nating sundin ito, matututunan natin lumakad kasabay ng Holy Spirit. Habang nagpapatuloy ang ating pong relasyon sa Kanya, tatanggap po tayo ng kalakasan at tayo po'y lalago bilang isang Kristiyano. Lumakad sa Kanyang salita. Isinulat po ang Bible upang ituro po sa atin ang tamang paglakad at kung paano tayo mamumuhay sa araw-araw. Ito ang salita ng Diyos para sa atin. At habang pinag-aaralan natin ito, pahintulutan po natin ang mga principles sa Bible na gabayan ang atin pong pamumuhay. Lumakad din po tayo sa liwanag. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Ang ibig sabihin ng lumakad sa liwanag ay pag-iwas sa gawaing makasalanan sapagkat hindi maaaring mamuhay sa liwanag at kadiliman at the same time. Kaya't kung ating pipiliin na lumakad sa liwanag, kinakailangang itigil natin ang paggawa ng kasalanan tulad ng mga kinasanayan natin noong una. Ngayong tayo ay Kristiyano na, dapat na po tayong mamuhay sa liwanag po ng ating Diyos. So let your light shine among men, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yan po ay galing sa bibig ni Jesus. So narito po ang ilang mga practical na hakbang, mga kapatid. Kung magagawa mo, no, mas maganda. Magsulat ka ng maikling panalangin sa Diyos na nagsasaad ng pangakong susundin mo ang gabay ng Holy Spirit at hindi ang gusto ng iyong flesh o ng laman. Hilingin mo sa Kanya na ikaw ay tulungan lumaban at mapagtatagumpayan mo ang tukso. Ipag-pray mo rin na bigyan ka ng kapangyarihan upang may pahayag ng buong tapang ang mensahe ng kaligtasan at upang ikaw ay makapaglingkod sa Kanya. Maniwala ka na pinakikinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin at umasang ikaw ay makatatanggap ng tulong ng Diyos. Dahil ang paglakad sa Spirit ay isa pong ugali na dapat nating sinasanay, ano ang iyong pinaplanong gawin sa bawat araw upang ito'y makagawian? So, kailangan po maging intentional tayo at purposeful po tayo. Ano po? Ibahagi mo ang katotohanan natutunan mo ngayong gabi sa taong malapit sa iyo. Dalhin mo siya sa Panginoon. Maaari ring hilingin mo sa Kanya na samahan kang lumakad sa pamumuhay sa Holy Spirit. Hilingin mo rin na sabihin niya sa iyo ang mga nakikita niyang progress habang ikaw ay nagsasanay na lumakad sa Espiritu.
hanggang sa ito ay makagawian mo. Now, nawa po tayo ay may natutunan po sa ating pag-aaral. Ano po? At tayo po ay mag-pray na, mga kapatid.